Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Napakunot ang noo ni Murong Xue at napabuntong hininga. Hindi ganoon kadaling malinlang si Bailey Jingwei. Nahalata niya ang empty city strategy. Ano na ngayon? Nag-aalalang lumingon si Ling Yuntian kay Zhu Fan. Sir Zhu, ano ang susunod nating gagawin? Pakiusap, sabihin niyo sa amin. Ngunit agad siyang hinarang ni Murong Xue. Wala na siyang ipinakitang paggalang. Sect Leader Ling. Paano mo pa rin siya napagkakatiwalaan? Dahil sa napakabobo niyang plano, nawala na sa atin ang 3 lupain. Kapag humingi pa tayo ng tulong sa kanya, pati ang Northern Lands ay mawawala rin. Napailing si Zhu Fan at malamig na suminghal. Kahit hindi kayo sumunod sa akin, matatalo pa rin kayo. Ano nang kinalaman ko roon? Yee! Nagliliyab sa galit ang titig ni Murong Xue. Ngunit hindi siya pinansin ni Ling Yuntian. Lahat ng matatandang pinuno ay nakatingin lamang kay Zhu Fan, naghihintay ng panibagong himala. Bahagyang umiti si Zhu Fan. Matagal ko nang inaasahan ang mangyayaring ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Lahat ay umaayon pa rin sa aking plano. Humalakhak si Murong Xue ng may panunuya. Plano? Nabisto na nga ang empty city strategy mo. Pero ipinagmamalaki mo pa rin kontrolado mo ang lahat. Umiti lamang si Zhu Fan. Miss Xue, huwag kang basta-basta gumagawa ng sariling haka-haka. Kailan ko ba sinabing empty city strategy ang ginagamit ko? Ikaw lang ang nag-isip niyan. Mula pa noong una plano ko nang papasukin sila sa ating mga lupain. Inaakit ko silang pumasok. Hindi napigilan ng lahat ang mapasinghap. Inaakit. Mas lalo pang nagalit si Murong Xue. Inaakit. Akala mo ba wala kaming alam sa digmaan? Ang pag-akit sa kalaban ay para mahulog sila sa bitad. O kaya ay sa lugar na may kalamangan ka. Pero ayon sa utos mo walang hukbong naghanda ng ambus. Lahat ay umatras pabalik sa kanilang base. Ano nang silbi ng pag-akit sa kanila? Para patayin tayo sa sarili nating bahay. Napangiti si Zhu Fan ng may paghamak. Ano bang alam ng mga babae sa digmaan? Ang digmaan ay tungkol sa estratehiya at talino. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ling Yuntian. 3 araw na ang lumipas. Nakarating na ba ang hukbo ng 3 lupain sa kani-kanilang base? Tumango si Ling Yuntian. Nakumpirma na ng Eastern at Southern Lands. Ang Western Lands lamang ang naantala. 1 araw nilang kinuwestiyon ang iyong utos. Kaya nasayang ang mahalagang oras. Ngumiti si Zhu Fan. Western Lands Ang namumuno roon ay ang clan head ko. Katulad siya ng kanyang ninong. Normal lang na magkaroon ng kaunting aberya. Mahilig siyang magkunwaring hindi narinig ang utos ng nakatataas. Pero dahil mahusay siyang mamuno kung ang iba ay 3 araw ang kailangan, 2 araw lang sapat na sa kanya. Sigurado akong nakarating na rin sila. Report. Biglang sumugod ang isang disipulo. May hawak itong jade slip. May ulat mula sa Western Lands. Nakarating na ang lahat ng hukbo sa Double Dragon Manor. Naghihintay sila ng utos ni Steward Zhu. Napangiti si Zhu Fan. Matagal na rin mula nang may tumawag sa akin ng Steward Zhu. Mukhang malapit na nila akong katukin. Wala silang ibang pagpipilian. Mahinang natawa siya. Bigla siyang tumayo. Guard! Kumislap ang kanyang mga mata. Lahat ng pangunahing base ng bawat lupain ay may teleportation array patungo sa Northern Lands. Ipag-utos na gamitin nila ang mga ito. Papuntahin silang lahat dito. Dito sa Northern Lands gaganapin ang ating tunay na labanan. Yes, sir. Agad umalis ang disipulo. Samantalang natigilan naman ang lahat ng naroon. Halos mataranta si Exalted Heiran. Zhu Fan, anong ginagawa mo? Tinatawag mo ba rito ang lahat upang ipagtanggol ang Northern Lands? Paano naman ang sarili naming mga tahanan? Hahayaan na lang ba nating maagaw ang mga yon? Napailing si Shangguan Fiction. Kung ang plano mo lang pala ay tipunin ang lahat upang ipagtanggol ang isang lupain, matagal na sana naming napagkasunduan iyon. Hindi na sana kami humingi pa ng tulong sa'yo. Ang problema kasi
Gusto rin naming iligtas ang sarili naming tahanan. Kaya kami nagkawatak-watak. Ikaw naman, bilang taga-Western Lands, dapat sa amin ka kumampi. Bakit Northern Lands ang inuuna mo? Ano ba ang ibinigay sa iyo ni Ling Yuntian? Agad pumalag si Ling Yuntian. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala lang ako na ginagawa ni Sir Zuo ang pinakamabuti para sa ating lahat. Ngunit sumigaw si Shangguan Fiction. Tumigil ka. Siyempre kakampi ka niya. Dahil ang inililigtas niya ay ang lupain niyo. Paano naman ang amin? Malamig na tumingin si Zufan. Kung kanina ay nakangiti siya. Ngayon ay seryoso na ang kanyang mukha. Kung ayaw ninyong mabawi ang mga lupain niyo, pwede naman kayong lumaban sa gusto ninyo. Pero kung gusto ninyo itong mabawi, manahimik kayo at sundin ang aking mga utos. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay muling nagsalita si Zufan. Tama si Shangguan Clan Head. Kung ang layunin ko lang ay ipagtanggol ang isang lupain, walang saysay na ako pa ang maging Grand Marshal. Ngunit kung wala ako magagawa ba talaga ninyong magkaisa? Alam ninyong lahat kapag magkakasama kayo ay mas mataas ang tsansang mabuhay. Pero bawat isa sa inyo ay inuuna ang sariling lupain. Kung wala akong namamagitan, mas pipiliin pa ninyong mamatay kaysa isuko ang sariling tahanan. Tanggapin niyo. Alam ninyong tama ako. Napabuntong hininga si Shangguan Fiction. Tama. Hindi kami kailanman magkakasundo. Ako ay taga-Eastern Lands. Hindi ko kailanman iwan ang sarili kong lupain para sa Northern Lands. At ganoon din ang iniisip ng bawat isa. Mas gugustuhin naming mamatay sa sariling bayan kaysa maging sakripisyo para sa iba. Napasingit si Murong Li. Ngunit ikaw, pinilit mo kaming iwan ang aming mga tahanan para ipagtanggol ang lupain ng ibang tao. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Si Ling Yuntian lamang ang nakangiti. Huwag kayong magreklamo. Kahit hindi pantay ang naging desisyon ni Sir Zuo, nagawa naman niyang pagkaisahin tayong lahat. Ipinapangako kong pagdating niyo sa Northern Lands, ituturing namin kayong parang nasa sarili ninyong tahanan. Lalong nainis ang lahat. Para bang lalo pa silang tinutukso. Ngumiti si Zufan. Iyan ang iisipin ng ordinaryong tao. Kung hanggang dyan lang ako wala nang saysay kung bakit niyo pa ako ginawang Grand Marshal. Napatingin silang lahat sa kanya. Nagpatuloy siya. Nang pag-usapan ninyo ang pagsasanib puwersa, iisa lang ang nasa isip niyo. Depensa. Pero ako wala akong konsepto ng depensa. Gusto kong tipunin silang lahat dito para umatake. Kung may nais kang makuha, kailangan mong magsugal. Kung minsan kailangan mong pakawalan ng isang bagay. Maliban na lang ang asawa ko. Napatawa siya ng bahagya. Sa ngayon ang tatlong lupain ay parang sariwang karne. At ang Sword Star Empire ay gutom na mga lobo. Ngunit hindi magtatagal. Pagsisisihan ni Baili Jingwei ang pag-amoy pa lang sa karne na yon. Pipilitin ko siyang iluwa ang lahat ng kanyang nilamon. Huwag kayong mag-alala. Mababawi ninyo ang lahat ng inyong lupain. Iyan ang ipinapangako ko. Muling nagninning ang pag-asa sa mga mata ng lahat. Bagamat may pagdududa pa rin, wala na silang ibang pagpipilian kundi magtiwala kay Zufan. Tanging si Murong Xue lamang ang nanatiling hindi naniniwala. Sa kanyang paningin, isa lamang itong panibagong panlilinlang ng demonyong si Zufan. Hindi kita alisan ng tingin. Malalaman ko rin ang tunay mong balak. Ngayong ang tatlong lupain ay nawala. Northern Lands na lamang ang natitirang depensa. Hindi kita hahayaang sirain din ito. Samantala, sa loob ng Double Dragon Manor, nakatitig si Luo Yunhai sa mapa ng digmaan habang nakakunot ang noo. Walang tigil ang pagsulong ng Zither Sword King. Walang pumipigil sa kanila. Akala namin ay aabot pa kami ng isang buwan. Ngunit ngayon mukhang isang linggo lang ay sobra na. Wala nang pag-asa ang Western Lands. Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Nabisto ang empty city strategy ni Steward Zhou. Kahit silang tatlong pinakamahusay na strategist,
ay naniwala ring panlilin lang lamang ang naging plano ni Zhu Fan. Kaya ngayon, nalulungkot silang isipin na tuluyan nang mawawala ang Western Lands. Biglang bumukas ang tolda. Humahangos na pumasok si Tuo Bataishan. May panibagong utos. Lahat ng hukbo ng 3 lupain. Gamitin ang teleportation array. At magtipon sa Northern Lands. Ang huling labanan doon gaganapin. Nagkatinginan silang lahat. Hindi pala ito simpleng paglikas. Ito na pala talaga ang plano ni Steward Zhu. Tipunin ang lahat sa Northern Lands. Lahat sila ay nalito. Ano nga ba talaga ang nasa isip ni Zhu Fan? Napabuntong hininga si Tuo Bataishan. Si Zhu Fan. Talagang imposibleng basahin. Hindi ko talaga siya maintindihan. Sir Zhu. Dumating na ang hukbo ng Eastern Lands at naghihintay ng inyong mga utos. Sunod-sunod na pumasok ang mga ulat. Narito na rin ang hukbo ng Southern Lands. Naghihintay rin sila ng inyong utos. Higit pa roon, nakarating na rin ang hukbo ng Western Lands sa hangganan ng Northern Lands. Hinihintay na lamang nila ang inyong mga kautusan. Tahimik na napatingin ang lahat kay Zhu Fan. Inaabangan nila ang susunod niyang hakbang. Humigop muna siya ng tsaan na tila walang anumang alalahanin. Matapos ibaba ang tasa, kumislap ang kanyang mga mata. Ang una kong utos umatras ang 3 hukbo patungo sa kani-kanilang base sa loob ng 3 araw. Ang ikalawang utos gamitin ang teleportation array at magtipon sa Northern Lands sa loob din ng 3 araw. Ibig sabihin 6 na araw na ang lumipas. Tumango si Shangguan Fiction. Tama. At napakalaking halaga rin ng Sacred Stones ang nagasto sa paglipat ng ganoon karaming tao. Napailing si Zhu Fan. Ang digmaan ay likas na magastos. Iniintindi mo pa ba ang mga ganyang kaliit na bagay? Napailing si Shangguan Fiction. Hindi. Gusto ko lang malaman kung sulit ba ang lahat ng ito. Ngumiti si Zhu Fan. Ipaparamdam ko sa inyong sulit. Pagkatapos ay itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Ngayon, natapos na ang unang 2 utos. Panahon na para sa huli. At pinakamahalagang utos. Nakasalalay rito ang magiging kapalaran ng buong digmaan sa pagitan ng 4 na lupain at ng Central Area. Napahigpit ang paghinga ng lahat. Lahat ay nakatutok sa kanya. Ano kayang napakalaking estratehiya ang ilalabas niya ngayon? Kahit si Murong Xui ay hindi napigilang makinig ng mabuti. Dahan-dahang binigkas ni Zhu Fan ang bawat salita. Ang ikatlo kong utos palibutan inyo ang Invincible Sword. At patayin siya. Biglang nanigas ang buong bulwagan. Napasinghap ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ano? Gagamitin ang buong hukbo ng 4 na lupain para lamang patayin si Bai Liutian. Kabaliwan ito. Nanginginig na nagsalita si Shangguan Fiction. Zhu Fan. Nagkakamali ka ba? Gusto mong pagsama-samahin kaming lahat upang patayin si Bai Liutian. Kayang pumatay ng daan-daang libong tao ang taong iyon sa isang iglap. Mauubos kami sa loob lamang ng ilang minuto. Malamig ang sagot ni Zhu Fan. Kaya nga kailangan kong tipunin ang lahat ng hukbo. Kailangang sabay-sabay natin siyang ubusin. Kumikislap ang kanyang mga mata. Napakalakas niya. Pero tao pa rin siya. Maiuan ki rin siyang nauubos. Isa-isang umatake. Sa bawat taong mapapatay niyan, unti-unti ring mauubos ang kanyang lakas. Hanggang sa tuluyan ng mapugot ang kanyang ulo. At sa sandaling mangyari iyon ating-atin na ang tagumpay. Napapikit ang lahat. Hindi nila inakalang ganoon kalupit ang plano ni Zhu Fan. Milyon-milyong buhay. Para lamang maubos ang lakas ng Invincible Sword. Parang nakikita na nila ang bundok ng mga bangkay. Ang ilog ng dugo. At ang amoy ng bakal na bumabalot sa buong larangan. Galit na galit si Murong Xui. Halimaw! Paano mo naisip ang ganoong kasamaan? Ipapadala mo ang mga inosente upang magpakamatay. Wala kang puso. Isa kang tunay na demonyo. Malamig siyang tiningnan ni Zhu Fan. Ito ay digmaan. May nakita ka na bang digmaang walang namamatay? Mariing umiling si Murong Xu. Pero dapat man lang magkapantay ang kalaban.
Paano lalaban ang ordinaryong mga sundalo sa Invincible Sword? Pinapunta mo lang sila roon upang mamatay. Wala itong saysay. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Kung kahit katiting lamang ng Yuan Qi niya ang mabawasan. Sulit na yon. Kahit ang pinakamabangis na hayop. Kapag nilamon ng sapat na dami ng langgam bumabagsak din. Ganoon din si Invincible Sword. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Murong Xu. Kahit mapatay natin siya halos 2 lupain ang magiging kapalit. Paano natin haharapin si Beili Jingwei at ang Sword Star Empire pagkatapos? Tumango rin si Ling Yunqian. Sir Zui, ito lang ba talaga ang layunin nyo? Patayin lamang ang Invincible Sword. Ngumiti si Zufan. Iyan ang buong layunin. Kapag namatay si Invincible Sword, tiyak na ang ating tagumpay. Babagsak ang Sword Star Empire. Pati si Beili Jingwei. Ganoon lang kasimple. Nagkatinginan ang lahat. Hindi pa rin nila lubos maintindihan. Dahan-dahang nagpaliwanag si Zufan. Hindi ordinaryong imperyo ang Sword Star Empire. Mahigpit ang ugnayan ng emperador at ng kanyang mga ministro. Wala silang alitan. At ang dahilan ng lahat ng iyon ay si Invincible Sword, Beili Yushan. Humigop muli siya ng tsaa. Ang buong pundasyon ng Sword Star Empire ay nakasalalay lamang sa iisang tao. Kay Beili Yushan. Malakas ang imperyo dahil buhay siya. Iginagalang siya ng 9 Sword Kings. Kahit si Beili Jingwei iginagalang lamang dahil kinikilala siya ni Beili Yushan. Ngunit iyan din ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Napakunot ang noo ng lahat. Bakit? Ngumiti si Zufan. Masyadong sakim si Beili Jingwei. Masyado rin siyang nagmamadali. Gusto niyang pag-isahin ang 5 lupain bago pa matapos ang kanyang panahon. Kaya sabay-sabay niyang sinalakay ang 4 na lupain. Upang magawa iyon, kumuha pa siya ng mga banyagang Sword King. Kabilang sina Shang Guanfion at Dan Qingshen. Dahil doon, lalong lumakas ang Sword Star Empire. Ngunit naubos din ang lahat ng hukbo sa loob ng imperyo. Halos wala nang natirang depensa. Kaya napakadali na ngayong maghimagsik laban sa kanila. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit pinuksan niya ang Serene Shores Trading. Dahil konektado ang kumpanyang iyon sa bawat lupain. At kaya nilang guluhin ang likuran ng imperyo. Napalingon siya kay Murong Xu. Kaya Miss Murong ang paulit-ulit mong sinasabing ako ang pumatay sa mga inosente sa Central Area. Hindi iyon gawa ko. Ginamit lamang ni Beili Jingwei ang pangyayaring iyon bilang dahilan. Plano na niya iyon noon pa. Nauna ko lang siyang napakilos. Galit na sumagot si Murong Xu. Kilala ko ang tunay mong pagkatao. Kahit hindi iyon ikaw, Paano ang susunod? At ang mga kasunod pa? Napailing si Zufan. Hindi tayo magkakasundo. Kaya balik tayo sa digmaan. Tumingin siya sa lahat ng matatandang pinuno. Ngayon alam na natin kung saan nanggagaling ang kanilang lakas. At kung saan sila pinakamahina. Hindi natin sila matatalo sa harapang labanan. Ngunit nagbigay mismo ang kalaban ng pagkakataon. Masyadong kampante si Beili Jingwei. Siya mismo ang nagpadala kay Invincible Sword sa ating lupain. At ganoon din si Beili Yushan. Naniniwala siyang walang makakapigil sa kanya. Iyan ang pagkakataon natin. Totoong napakadelikado niya. Ngunit mas delikado rin ang pumasok ng mag-isa sa teritoryo ng kalaban. Hindi niya alam kung sabay-sabay ba natin siyang lulusubin. Isa pa huwag kayong mag-alala sa magiging hukbo pagkatapos. Sa totoo lang mas kinakabahan pa roon si Beili Jingwei. Tumigil siya sandali. Napansin ba ninyo? Nang pumasok si Invincible Sword sa Northern Lands bakit puro miyembro lamang ng Beili clan ang isinama niya? Napaisip ang lahat. Si Ouyang Lingqian ang unang sumagot. Dahil ba sa kawalan ng tiwala? Ngumiti si Zufan. Tama. Tumingin kayo sa likod ng kanilang sobrang kumpiyansa. Pareho silang sobrang maingat. Hindi sila nagtitiwala sa mga banyagang Sword King. Baka kasi may ibang motibo ang mga ito.
Baka pagtulungan si Bailiutian habang nakikipaglaban. Kaya ang kasama lamang niya ay mga Sword King ng Baili clan. Samantalang ang mga sumalakay sa tatlong lupain ay pawang mga banyagang Sword King. Kaya malinaw ang tunay na kinatatakutan ni Baili Jingwei. Hindi ang rebelyon, hindi ang pagbagsak ng imperyo, kundi ang kamatayan ni Bailiutian. Gayunman si Bailiutian pa rin ang pinauna niyang sumabak. Isang taong parehong mayabang at napakamaingat. Nagningning ang mga mata ni Zhu Fan. Kapag namatay si Invincible Sword, mawawala ang haliging sumusuporta sa buong Sword Star Empire. Magiging suwail ang 9 Sword Kings. Hindi na nila pakikinggan si Baili Jingwei. Lalo na ang 4 na banyagang Sword King. Gagawin na nila ang gusto nila. Hindi na natin kailangang lusubin pa ang Central Area. Sila mismo ang magwawasak sa sarili nilang imperyo. Kung kapalit man nito ang buhay ng 2 lupain. Napakaliit na halaga yon. Dahil kapalit nito ay ang kapayapaan ng mga susunod na salinlahi. Tahimik ang buong bulwagan. Unti-unting nauunawaan ng lahat ang kanyang lohika. Ngunit si Murong Xu ay nanatiling tutol. Milyon-milyong buhay. Para lamang sa isang tagumpay. Demonyo ka. Ano ba ang tingin mo sa buhay ng tao? Mas kaunti sana ang mamamatay kung haharapin na lang natin ang hukbo ng Central Area. Ngunit malamig ang sagot ni Zhu Fan. Ako ang commander. Sa aking paningin lahat ay mga piyesa lamang sa chessboard. At isa lang ang alam ko. Sa paraang ito matitiyak kong may checkmate si Baili Jingwei. Mga utos. Sa hangganan ng Northern Lands at ng Central Area, matagumpay nang nakalipat ang mga hukbo ng 3 lupain. Nahati sila sa kani-kanilang mga pwesto at tahimik na naghihintay sa susunod na utos ng kanilang Grand Marshal. Ganoon din ang mga eksperto ng Luo Alliance sa pamumuno ni Luo Yunhai. Lahat sila ay puno ng kaba habang hinihintay ang panibagong nakakagulat na kautusan ni Zhu Fan. Biglang umalingaw ang isang malakas na sigaw na dala ng malamig na hangin hilaga. Utos! Sunod-sunod na bumaba mula sa himpapawid ang mga mensahero at lumapag sa harap ng bawat hukbo. Sa loob ng command tent ng Luo Alliance, hindi na mapakali sina Luo Yunhai at ang kanyang mga general. Dumating na ang panibagong utos. Nagtataka ako kung ano na naman ang plano ni Kuya Zuo sa ganitong kagipitang sitwasyon. Hinimas ni Zhu Changfeng ang kanyang balbas. Nawala na sa atin ang 3 lupain. Wala na tayong lugar na maaaring atrasan. Kung ang lahat ay ayon pa rin sa plano ni Steward Zuo. Kung gayon, ang 3 utos niya ang magiging simula ng ating pag-atake. Bahagya siyang ngumiti. Ang tanong lang gaano na naman ito kabaliw? Hahaha Sabik na akong makita muli ang estratehiya ni Steward Zuo. Tumango ang lahat. Halo ang kaba at pananabik sa kanilang mga mukha. Maya-maya ay bumagsak ang isang mensahero sa kampo ng Luo Clan. Lumuhod ito at yumuko. Ayon sa utos ni Grand Marshal Zuo, kalahati ng pinakamalalakas na puwersa ng Luo Alliance ay mananatili upang ipagtanggol ang hangganan ng Northern Lands. Iniabot nito ang isang jade slip na may selyo ng Sea Bright Sect. Napakunot ang noo ni Luo Yunhai. Iyon lang. Ipinatawag tayo rito para lamang bantayan ang Northern Lands. Napaisip si Leng Wuchang. Kung iyon lang ang layunin walang saysay ang lahat ng naunang paghahanda. Mas mabuti pa sanang nanatili tayo sa ating matitibay na depensa at hinintay ang kamatayan. Hindi ito ang estilo ni Steward Zuo. Ngumiti ang mensahero. Clan Head Luo. Ang utos na yan ay para lamang sa inyo. Ang iba pang hukbo may iba pang misyon. Nagulat silang lahat. Ano? May iba pa silang utos. Naging seryoso ang mukha ng mensahero. Dahil sa utos ni Grand Marshal. Ang hukbo ng Southern Lands ang hukbo ng Eastern Lands at ang natitirang kalahati ng hukbo ng Western Lands ay agad natutungo sa Sea Bright Sect. Ang inyong misyon patayin si Invincible Sword Bailiutian. Ano man ang maging kapalit. Parang tumigil ang oras. Nanigas ang lahat. Ano? Hindi lamang sa kampo ng Luo Alliance narinig ang utos. Sa lahat ng kampo. Sunod-sunod ang mga sigaw ng pagkabigla.
Ang ikatlong utos ng Grand Marshal ay tunay na nakakabaliw. Ipupusta niya ang pinagsamang hukbo ng 4 na lupain upang patayin ang pinakamakapangyarihang tao sa buong 5 lupain. Si Invincible Sword. Habang ang karamihan ay nananatiling tulala, biglang nagtawanan sina Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, at Yuming. Ngayon ko lang naintindihan. Henyo talaga si Steward Zhu. Ha ha ha. Nagkatinginan ang iba. Hindi nila maintindihan kung bakit sila tumatawa. Ngunit sa gitna ng kanilang halakhak, may bakas din ng lungkot. Kumikinang ang luha sa kanilang mga mata. Steward Zhuge. Nag-aalalang tawag ni Luo Yunhai. Itinaas ni Zhuge Changfeng ang kamay upang pigilan siya. Unti-unting tumigil ang kanilang pagtawa. Pagkatapos ay mapait siyang ngumiti. Napakaraming taon na ang lumipas Ngunit si Steward Zhu, hindi pa rin namin kayang higitan. Tumango sina Leng Wuchang at Yuming. Tama Nagtaka si Luo Yunhai. Bakit niyo nasasabi yan? Lumapit si Zhuge Changfeng at yumuko. Clan Head. Alam ninyong minsan na kaming natalo ni Steward Zhu. Sa loob ng maraming taon. Nagsikap kaming patunayan na kaya rin naming gawin ang mga nagawa niya. Ngunit ngayon tuluyan na naming tinanggap ang katotohanan. Habang buhay man kaming magsikap hindi namin siya maabutan. Nagulat si Luo Yunhai. Sa anong aspeto? Sabay-sabay silang sumagot. Ambisyon. Nagpatuloy si Zhuge Changfeng. Clan Head. Kung may pulubing laging inaapi sa lansangan, ano ang dapat niyang gawin upang hindi na siya muling apihin? Nag-isip si Luo Yunhai. Kung aangat ang kanyang katayuan, hindi na siya mamaliitin. Tumango si Zhuge Changfeng. Tama. Ngayon naman paano kung isang mangangalakal ang inaapi ng isang makapangyarihang opisyal? Lalong nalito si Luo Yunhai. Kung gayon, hahanap siya ng mas makapangyarihang kakampi. Gagamitin niya ang kanyang yaman upang makakuha ng mas malaking kapangyarihan. Ngumiti si Zhuge Changfeng. Iyan mismo ang ginawa naming tatlo sa buong buhay namin. Mula sa pagiging mahihina naging mangangalakal. Mula sa pagiging mangangalakal, naging mga opisyal. Ngunit bawat hakbang pataas may mas malakas na taong muling umaapi sa amin. Iyan ang hangganan ng aming pananaw. Ngunit iba si Steward Zhu. Huminto siya sandali. Ang Luo Clan, sa loob lamang ng 10 taon, naging pinakamakapangyarihang angkan sa Tianyu. Isang bagay na hindi namin magagawa. Napaisip si Luo Yunhai. Ano ang pinagkaiba? Ngumiti si Zhuge Changfeng. Clan Head. Paano hindi na muling maaapi ang isang pulubi? Hindi sumagot si Luo Yunhai. Malakas na sinabi ni Zhuge Changfeng. Kailangan niyang tumayo sa ibabaw ng lahat. Kailangan niyang maging emperador. Nanlaki ang mga mata ni Luo Yunhai. Paano mangyayari yon? Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Parang isang alamat Ngunit hindi rin ba alamat noon ang Luo Alliance? Tahimik na napaisip si Luo Yunhai. Mahinang nagsalita si Zhuge Changfeng. Dito kami talagang natalo kay Steward Zhu. Ang kanyang ambisyon, walang hanggan. Tinapik ni Leng Wuchang ang balikat ni Luo Yunhai. Akala namin noon, kasing talino lang namin siya. Hindi naman biro ang tawaging 3 pantas ng Tianyu. Ngunit ngayon naintindihan na namin. Mas malawak ang kanyang pananaw. Mas mataas ang kanyang inaabot. Lagi naming alam na si Invincible Sword ang pundasyon ng Sword Star Empire. Ngunit napakalakas niya. Hindi man lang sumagi sa isip naming targetin siya. Masyadong malaki ang magiging kapalit. Napakaliit ng tsansang magtagumpay. Ngunit si Steward Zhu, siya palang iyon na agad ang kanyang pinuntirya. Sinunog niya ang lahat ng tulay. Isinuko pa ang 3 lupain. Para lamang makalapit sa ugat ng problema. Iyan ang antas ng determinasyong wala sa amin. Ngayon ay lubos na nilang naunawaan ang plano. May 30 milyong tao ang bawat lupain. Kung kalahati ang ipinadala ng bawat isa, 15 milyon iyon bawat lupain. 2 kalahating lupain. Halos 100 milyong tao.
Kahit gaano kagaling si Bailey Jingwei, hindi niya maililigtas si Invincible Sword sa ganoong sitwasyon. Tunay ngang napakalakas ni Invincible Sword. Kayang-kaya niyang lumaban sa buong hukbo ng isang lupain. Ngunit paano kung halos 100 milyong tao ang sabay-sabay na umatake? Sino ang may lakas ng loob na mag-isip ng ganoong estratehiya? Kahit kami hindi namin yun naisip. Iyan ang dahilan kung bakit babagsak ang Sword Star Empire. Ang utos ni Steward Zhu, isa itong obra maestrang estratehiya. Kahit si Bailey Jingwei, hindi kailanman isiping ito ang gagawin niya. Napangiti si Lu Yunhai habang nakatingala sa mabituing langit. Tama kayo. Naaalala ko pa noong 4 lang kami sa Luklan. Nakatira pa kami noon sa Veiled Dragon Pavilion. At sinabi ni Kuya Zhu na balang araw ay magiging pinakamakapangyarihan ang Luklan. Walang naniwala noon. Pero ngayon, si Kuya Zhu, palaging ang pinakatuktok lamang ang nakikita. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Iyan ang Kuya Zhu na kilala ko. Ang unang steward ng Luklan. Ang aming patron. Tahimik na tumango ang 3 tagapayo. Pagkatapos ay nagsalita si Lu Yunhai. Kaya pala pinaiwan niya tayo rito. Mahinang tumugon si Leng Wuchang. Upang protektahan tayo. Mas madaling harapin si Bailey Jingwei at ang hukbo ni Dragon Cleaving Sword King kaysa makidigma laban sa isang baliw na tulad ni Invincible Sword. Tumango ang mensahero. Kayo nga ang may pinakamadaling tungkulin. Magandang may naiwan upang bantayan ang hangganan. Ang iba, sigurado ako ngayon pa lang lubog na sa matinding desperasyon. Dahil sila ang kailangang mangaso kay Invincible Sword. At kasabay ng kanyang mga salita. Umalinggaw sa kalangitan ang mga sigaw ng pangamba at pagdadalamhati. Sa iba't ibang kampo, maraming sundalo ang napaluha. Sapagkat alam nilang ang misyong ipinagkatiwala sa kanila ay halos katumbas na rin ng paglalakad patungo sa tiyak na kamatayan. Anong nangyayari? Bakit biglang nagkakagulo sa kampo ng kalaban? Sa sandaling marinig ng hukbo ng 3 lupain ang utos na harapin at paslangin ang halimaw na si Invincible Sword, si Bailey Yuqian, nagmistulang burol ang buong kampo. Umalinggaw ang mga hikbi at panaghoy ng mga sundalo, na parabang hinahatulan na sila ng tiyak na kamatayan. Ang mabigat na hangin ng pangamba at desperasyon ay umabot pa hanggang sa kampo ng hukbo ng Central Area. Samantala, nananatiling kampante si Bailey Jingwei. Kumbinsido siyang nabigo niya ang empty city strategy ni Zhu Fan at nakuha ang 3 lupain ng halos walang naging kapalit. Sigurado akong pinapagalitan na siya ngayon ng lahat ng pinuno ng alyansa, bulong niya sa sarili. Ngunit nang marinig niya ang walang tigil na pagdadalamhati mula sa kampo ng kalaban, bahagya siyang napakunot noo. Biglang pumasok ang isang espiya sa tolda. Punong ministro! May bigla ang pagdami ng hukbo sa panig ng Northern Lands. Umaabot ng libu-libong milya ang kanilang mga sigawan. Ayon sa aming obserbasyon, halos 3 beses na ang dami ng kanilang puwersa. 3 beses, nagtatakang bulalas ni Bailey Jingwei. Paano nangyari yon? Saan kumuha ng ganoon karaming tao ang Northern Lands? Saglit siyang nag-isip bago napangiti ng may pangungutya. Dahil nabigo ang empty city strategy, wala na silang ibang nagawa kundi pagsama-samahin ang lahat ng natitirang hukbo rito. Mga tumatakas na lang ang mga yon kaya bagsak ang kanilang moral. Natural lang na umiyak sila. Ipasa ang utos, palakasin ang depensa. Maghanda sa pagsalakay ng asong nasukol. Opo. Umalis ang sundalo. Magaan ang loob ni Bailey Jingwei. Humihimig pa siya habang tila sumasayaw sa loob ng tolda. Hindi nagtagal ay pumasok si Dan Qingshen. Punong ministro, tila napakasaya ninyo ngayon. Hahaha. Tamang-tama ang dating mo, Dragon Cleaving Sword King. May magandang balita. Sa loob ng 3 buwan, matatapos na ang digmaan laban sa 4 na lupain. Sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng malaking gantimpala ng Patriarch. Hindi ba matagal mo nang nais pamunuan ang Western Lands? Kapag nagkaisa na ang 5 lupain, iyon na ang pamamahala roon. Maraming salamat, punong ministro. Ngumiti si Dan Qingshen, ngunit sa loob-loob niya ay lalo siyang nabahala. Hindi ba sinabi ninyong aabutin pa ng 1 taon ang digmaan? Bakit bigla itong bibilis? Sumandal si Bailey Jingwei at may pagmamalaking sumagot.
Salamat iyon sa dati kong kalaban, si Zufan. Nabunyag ang kanyang empty city strategy at kusa niyang ibinigay sa atin ang 3 lupain. Ngayon, ang Northern Lands na lang ang natitira. Sa loob ng 1 linggo, sisirain natin ang kanilang mga teleportation array at magiging atin na ang natitirang mga lupain. Pagkatapos, sa loob ng kalahating buwan, pagsasamahin ko ang 3 hukbo rito upang durugin ang Northern Lands. Wala nang matatakbuhan si Zufan. Tahimik na uminom ng tsaa si Dan Qingshen. Pero ngayon na pinagsama-sama na nila ang 4 na hukbo, hindi ba mas magiging matibay ang depensa nila? Ngumisi si Bailey Jingwei. Nakalimutan mo na ba? Naroon na ang Patriarch. Hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon. Sa 10 araw siya kikilos. Kapag sabay ang pag-atake mula sa loob at labas, gaano katagal pa kaya silang makakatagal? Napayuko si Dan Qingshen. Hindi siya sumagot. Samantala, patuloy na nangutya si Bailey Jingwei. Ang pinakamasamang kriminal sa buong lupain si Zufan si Gu Yifan. Kapag natapos ang digmaan, ipapatayo ko pa ang kanyang monumento sa bawat lupain upang maalala siya ng lahat. Hahaha, iniisip ko na lang kung anong pangalan ang ipaukit ko rito. Ulat! Naputol ang kanyang kasiyahan nang may sundalong nagmamadaling pumasok. Punong ministro! May dumating na jade slip mula sa kampo ng kalaban. Tinawanan lamang ito ni Bailey Jingwei. Talagang wala siyang pakialam kung mabunyag ang kanyang mga mensahe. Ngunit wala nang saysay yun ngayon. Nag-alangan ang sundalo. Punong ministro, nakasil po ang jade slip. Hindi namin ito mabuksan. Biglang naging seryoso si Bailey Jingwei. Isang lihim na mensahe para sa akin. Napakunot no siya. Sa ganitong malinaw na sitwasyon, ano pa ang maaari niyang gawin upang baligtarin ang laban? Ibigay mo sa akin. Iniabot ng sundalo ang jade slip. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Ang espiya ba natin sa Northern Lands ang nagpadala niyan? Hindi na ito itinanggi ni Bailey Jingwei. Bagamat hindi niya nakuha ang Heaven Sealing Sword, napatunayan naman niyang mahalaga siya nang ipaalam niyang si Gu Yifan pala ang Grand Marshal ng Alyansa. Tinanggal niya ang selyo at binasa ang mensahe. Ngunit sa mismong sandaling mabasa niya ang laman nito. Nanigas siya. Dahan-dahang nabitiwan ang jade slip at bumagsak ito sa sahig. Napansin yon ni Dan Qingshen. Punong ministro, ayos lang ba kayo? Mabagal na itinaas ni Bailey Jingwei ang ulo. Zufan, napakalupit mo. Namimilipit ang kanyang mukha sa galit. Dumudugo na ang kanyang mga palad dahil sa sobrang higpit ng pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Dapat talaga kitang pinatay noon. Napakadelikado mong mamuno sa 4 na lupain. Natuklasan mo ang pinakamalaki kong kahinaan at naglakas loob ka pang gamitin iyon laban sa akin. Halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang galit. Mga gwardya. Agad na lumuhod ang isang sundalo. Punong ministro, ano po ang inyong utos? Sumalakay. Sigaw ni Bailey Jingwei. Ngayon din. Iutos sa buong hukbo na lusubin agad ang hangganan ng Northern Lands. Basagin ang kanilang depensa. Natigilan ang sundalo. Ha? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ngunit, punong ministro, hindi po ba kayo mismo ang nag-utos kanina na magtayo ng depensa? Ginagawa na po iyon ng mga sundalo. Pak! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Kailan ko sinabi yon? Sugod. Ngayon na. Ipadala mo ang lahat ng hukbo sa Northern Lands. Oo po. Takot na tumakbo palabas ang sundalo. Pabalik-balik namang naglakad si Bailey Jingwei sa loob ng tolda. Pawis na pawis siya at halatang hindi mapakali. Ngayon ang 9 na araw, bukas gagalaw ang Patriarch. Kapag lumitaw siya ang magiging puntirya ng 100 milyong sundalo. Kapag may nangyari sa Patriarch. Zufan! Lintik ka. Ipunin niyo agad ang 3 hukbo. Papuntahin silang lahat sa Northern Lands. Mabilis na tumalima ang isa pang sundalo. Ngunit hindi pa rin kumalma si Bailey Jingwei. 3 araw nang nasa loob ng mga lupain ang ating hukbo. 3 araw pa ang kailangan upang makabalik. At 3 pang araw para magamit ang mga teleportation array. 6 na araw di. Makakayanan ba ng Patriarch ang walang katapusang alon ng mga sundalong isasakripisyo laban sa kanya sa loob ng 6 na araw? Zufan! Sinadya mo ito.
Pinuwersa mo akong gawin ito. Parang baliw siyang sumigaw sa buong tolda. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Dan Qingshen. Punong ministro, may nangyari ba? Wala. Mariing umiling si Bailey Jingwei habang pilit itinatago ang kanyang galit. Hindi maaaring malaman ng mga banyagang Sword Kings na si Zhu Fan ay tumatarget mismo sa Patriarch. Kapag nalaman nila yon, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Napakatuso ni Zhu Fan. Ginapos niya ako sa sarili kong mga plano. Kung hindi dahil sa espiya ko sa Northern Lands. Napapikit si Bailey Jingwei habang unti-unting gumapang ang malamig na takot sa kanyang buong katawan. Isa siyang tunay na halimaw. Ulat! Napapitlag si Bailey Jingwei sa salitang iyon at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang kawal ang nagmamadaling pumasok sa tolda habang may dalang jade slip. Ano na naman? Nanginginig ang mukha ni Bailey Jingwei. Halos gusto na niyang maiyak dahil natatakot siyang baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Pinunasan ng kawal ang pawis sa noo, walang kamalay-malay sa matinding pangamba ng punong ministro. Punong ministro, dumating ang isang agarang mensahe mula sa kabisera. Mahigpit na humihingi ng tulong militar ang kamahalan. Sa 3,820 lungsod ng imperyo, 565 na ang bumagsak. Higit pa roon, lalo pang lumalakas ang pag-aalsa. Hindi na ito mapigilan ng mga city lord at ng kanilang mga hukbo. Ganoon na ba kalala? Nayanig si Bailey Jingwei. Ibig sabihin, hindi ito simpleng kaguluhan kundi isang malawakang paghihimagsik. Pero sino ang may kakayahang magpasiklab ng ganito sa central area? Sandali, ang Serene Shores Trading ba? Biglang nagdilim ang kanyang mukha sa matinding galit. Lintik na mga mangangalakal. Matapos kong lipulin ang kanilang punong himpilan at bigla nilang ipasara ang lahat ng sangay nila, inakala kong nagkawatak-watak na sila. Hindi ko alam na naghihintay lamang pala silang maibaling ko ang aking likuran. Ile! Kawal, ipaalam kay Winesword Immortal na pangunahan ang kanyang hukbo pabalik upang supilin ang pag-aalsa. Ngunit bago pa man makaalis ang kawal ay nagsalita si Dan Qingshen. Punong ministro, nasa kailaliman na ng Northern Lands si Winesword Immortal. Aabutin siya ng hindi bababa sa 3 araw bago makabalik. Bahagya siyang tumigil bago nagpatuloy. Kagagaling lamang ninyo sa pag-uutos na gamitin nila ang teleportation arrays papuntang Northern Lands. Wala nang oras ang kabisera upang maghintay. Mas mabuting hatiin natin ang hukbo. Bantay! Itigil ang opensiba. Babalik tayo upang iligtas ang imperyo. Hindi pa man natatapos si Dan Qingshen ay agad siyang pinutol ni Bailey Jingwei. Hindi tayo maaaring umatras. Magpatuloy ang pagsalakay. Kailangan niyong umatake. Nagkunwaring nagtataka si Dan Qingshen. Punong ministro, nag-aalsa na ang imperyo. Kailangang agad natin itong sugpuin bago tuluyang mabuwag ang bansa. Sinubok pa niya ang reaksyon ni Bailey Jingwei. Kahit hatiin natin ang hukbo, sapat ang ating depensa upang tumagal ng ilang linggo. Panahong sapat upang mapawi ang pag-aalsa at makabalik tayo rito. Bukod pa roon, paparating na rin ang 3 pang hukbo sa loob lamang ng 6 na araw. Makakatagal tayo. Ngunit sa isip ni Bailey Jingwei, makakatagal nga kayo pero hindi ang Patriarch. Isa itong laban kontra oras. Bawat segundo ay maaaring maging dahilan ng kamatayan ng Patriarch at ng pagbagsak ng buong imperyo. Ang pinakamahalaga ay manatiling buhay ang Patriarch. Hanggat buhay siya, may pag-asa pa. Kahit masunog ang buong imperyo, maaari pa itong mabawi. Ngunit kung mamatay siya, katapusan na ng lahat. Zhu Fan, lintik kang anak ng... Mariing nagitngit si Bailey Jingwei habang nanginginig ang buong katawan. Lahat ba ng ito bahagi ng plano niya? Ginawa niya ang lahat upang pigilan ako. Unti-unti niyang napagtanto ang buong estratehiya. Hindi pala empty city strategy ang ginamit niya. Isa pala itong pain. Sadyang pinalayo niya ang 3 hukbo mula sa teleportation arrays upang hindi sila makabalik agad. Dahil dito, nakakuha siya ng 6 na araw na kalamangan. Pagkatapos ay sinindihan niya ang apoy ng rebelyon sa loob mismo ng imperyo upang lalo akong maipit. Mahina siyang napaupo. Kung pipiliin kong iligtas ang imperyo, hindi ko maililigtas ang Patriarch. Kung pipiliin ko namang iligtas ang Patriarch, hindi ko naman mababasag ang depensa nila sa loob lamang ng 6 na araw, habang patuloy na lumalala ang rebelyon.
At baka putulin pa ng mga rebelde ang ating mga linya ng suporta. Ano man ang piliin ko talo na ako bago pa magsimula ang laban. Dinurog niya ako Nawala ng lakas si Bailey Jingwei at bumagsak sa kanyang upuan. Wala nang buhay ang kanyang mga mata. Lumapit si Dan Qingshen at inalalayan siya. Punong ministro, ano ang nangyari? Mapait na umiti si Bailey Jingwei. Nilaro niya ako mula pa sa simula. Wala na sa aking kontrol ang buong larangan. Hindi ko inakalang ang pinakamalaking bentahe ko ang siya ring magiging dahilan ng aking pagbagsak sa ilalim ng napakatusong plano ng lalaking iyon. Mahina niyang binigkas ang pangalan. Zhu Fan. At sa unang pagkakataon, ang walang kapantay na punong ministro ng Sword Star Empire ay napuno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Achoo! Napabahing si Zhu Fan sa main hall ng Sea Bright Sect at bahagyang napanginig. Ngumiti si Lin Yunqian. Sir Zhu, mukhang tinamaan kayo ng sipon. Inikot ni Zhu Fan ang kanyang mga mata. Mula kailan pa nagkakasipon ang isang cultivator? Hinimas niya ang kanyang tainga. Mukhang nag-init ang tenga ko. Sigurado akong minumura na naman ako ng gagong si Bailey Jingwei. Ile! Natawa ang lahat. Lumapit si Murong Li at buong paghanga ang sinabi. Si Sir Zhu lang marahil ang may lakas ng loob na tawaging gago ang isang henyong tulad ni Bailey Jingwei. Napakahusay ng inyong plano. May ulat mula sa harapan na tuluyan nang nawala ng bait si Bailey Jingwei at iniutos niyang lusubin agad ang ating depensa. Mukhang nalaman na niya ang inyong tunay na plano at tuluyan na siyang nabaliw. Hahaha! Bahagyang natigilan si Zhu Fan. Gumalaw na agad siya. Sandali siyang nag-isip bago marahang tumango. Ibig sabihin napalunok ang lahat. May espiya sa hanay ninyo. Nagulat ang lahat. Paano ninyo nasabi yon, Sir Zhu? Kalmadong ipinaliwanag ni Zhu Fan. Nahulog si Bailey Jingwei sa una kong 2 hakbang at kumilos ng eksakto ayon sa inaasahan ko. Ngunit paano niya agad nalaman ang 3 hakbang? Sinadya ko ring pasiklabin ang rebelyon sa loob ng imperyo. Dapat ay napilitan siyang hatiin ang kanyang hukbo upang iligtas ito. Kahit mahulaan niya ang balak ko, kung hindi siya sigurado, hindi niya kailanman pababayaan ang imperyong nasa panganib. Tumingin siya sa mga matatandang pinuno. Iisa lang ang paliwanag. Hindi niya hinulaan ang plano ko May nagsabi sa kanya. Kaya siya agad nataranta at nag-utos ng desperadong pagsalakay. Nagkatinginan ang lahat. May traitor pala sa atin. Sino kaya yon? Nagsimula silang magdudahan sa isa't isa. Ngunit mumiti lamang si Zhu Fan at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi na mahalaga kung sino. Sa mga lihim na operasyon, ang mahalaga ay ang pag-iisip, panlilinlang at mga patibong. Kapag nabunyag na ang plano, hindi na yon makaapekto. Naantala ko na ang 3 hukbo sa 3 lupain at nawalan sila ng mahalagang oras upang makabalik. Kahit salakayin pa nila ang Northern Lands ngayon, kulang pa rin ang kanilang puwersa upang mabasag agad ang ating depensa. At ang panahong iyon Ngumiti siya. Ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. Nagtanong si Lin Yunqian. Sir Zhu, inaasahan na ba ninyo noon pa na may traitor sa ating hanay? Tumango si Zhu Fan. Napakalakas ng depensa ng Sea Bright Sect. Sigurado akong alam iyon ni Bailey Jingwei dahil matagal na niyang balak itong salakayin. Sa digmaan, normal ang paggamit ng mga espiya. Kaya hindi ko ipinaliwanag ng detalyado ang aking mga utos. Ngayon, wala nang saysay kung malaman pa nila ang lahat dahil nakulong na ang kaaway sa sarili kong bitad. Napuno ng paghanga ang buong bulwagan. Si Sir Zhu ay tila isang Diyos. Ngunit si Murong Xu lamang ang nanatiling malamig ang tingin. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi kay Zhu Fan, hindi niya maitanggi ang kahusayan ng mga taktika nito. Sa kanyang isipan, isa siyang tunay na demonyo. Isang demon archon na walang hanggan ang uhaw sa dugo at pagkawasak. Kapag natapos ang digmaang ito, kailangan siyang alisin habang maaga. Anong klaseng tao ang kayang isakripisyo ang 100 milyong buhay kapalit ng tagumpay? Habang unti-unting lumalalim ang gabi, tumingin si Zhu Fan sa kalangitan at mumiti. Mga kasaman, 6 na araw lamang ang ating palugit upang patayin ang Invincible Sword. Kapag lumampas pa roon, makakabalik na ang lahat ng hukbo ni Bailey Jingwei at maaaring magbago ang lahat. Kaya sa loob ng 6 na araw,
Mariin niyang sinabi. Kailangan nating mapatay ang Invincible Sword. Tumango ang lahat ng may mabigat na damdamin. Lumapit si Shangguan Fixong habang hawak ang kanyang banal na espada. Zufan, noong nakaraan ay hindi mo inalis ang selyo ng Soaring Sword dahil nakakulong ka at ginamit mo iyon bilang alas. Ngayon ay isa ka na sa amin at ikaw ang Grand Marshal. Gusto ko pa ring labanan ang Invincible Sword. Ngunit hindi ko iyon magagawa nang wala ang Soaring Sword. Ngumiti si Zufan. Siyempre. Nagningning ang kanyang kanang mata at lumitaw ang dalawang gintong singsing. Divine Eye of the Void. Ikalawang yugto, Void Annihilation. Boom! Nyanig ng Soaring Sword ang buong bulwagan bago ito nagliwanag ng matingkad na pula. Sa isang iglap, malaya na muli ang banal na espada. Napanganga ang lahat. Ganoon lang. Natanggal agad ang selyo. Samantalang halos isang taon naming pinaghirapan iyon. Lalong humanga ang lahat kay Zufan. Hindi lamang siya isang henyo sa estratehiya. Isa rin siyang himala. Masayang hinawakan ni Shangguan Fixong ang kanyang espada. Maraming salamat sa napakalaking tulong ni. Umiti lamang si Zufan. Walang anuman. Ngunit agad siyang sinigawan ni Shangguan Fixong. Anong walang anuman? Trabaho mo naman talaga iyon. Bahagi iyon ng una nating kasunduan. Napangiti lamang si Zufan. Lumapit si Ling Yuntian at pumagitna. Shangguan Clan Head, mali kayo. Nangako lamang siyang ibabalik ang espada. Hindi niya sinabing ibabalik niya itong walang selyo. Ngayon niya ay tinanggal pa niya ang selyo, kaya ano pa ang reklamo ninyo? Napanganga si Shangguan Fixong. Ngumiti si Ling Yuntian at muling lumingon kay Zufan. Sir Zhu, ngayong tapos na ang usapin tungkol sa Soaring Sword. Pag-usapan naman natin ang Heaven Sealing Sword. Masaya siyang tumawa. Kailan ba babalik ang inyong bantay dala ang espada? Masama ang naging ngiti ni Zufan. Siya. Makikita niyo siya kapag nakita ninyo si Bai Liutian. Nagulat ang lahat. Ano? Patuloy na umiti si Zufan. Hindi ba sinabi na niya sa inyo kung sino siya? Siya ang Frigid Rain Sword King. At siya ang magdadala ng Heaven Sealing Sword kay Bai Liutian. Dahil magkikita rin naman kayo ng matandang iyon. Doon na lang ninyo hingin ang espada. Napatameme ang lahat. Ano? Biglang bumigat ang kanilang mga puso. Nakikipagtulungan ba si Sir Zhu kay Bai Liutian? Nagkatinginan ang lahat kay Zufan na parabang bigla itong tinubuan ng isa pang ulo. Pinakamalakas ang naging reaksyon ni Murong Xui. Hindi na niya napigilan ang sarili at galit na sumigaw. Hindi ba sinabi ko na? Alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito, pero pinilit pa rin niyo siyang pagkatiwalaan. Ginamit niya ang Heaven Sealing Sword bilang pain para mapasunod tayong lahat, tapos ngayon lang niya sasabihin nasa kamay na pala ito ng Invincible Sword. Simula pa lang nilalaro na niya tayo. Ngumisi lamang si Zufan. Nag-alinlangan ang lahat. Kumunot ang noo ni Ling Yuntian at buong paggalang na nagsalita. Sir Zhu, nangako kayong ibabalik niyo ang Heaven Sealing Sword. Bakit ngayon ay iw? Tinutupad ko naman ang pangako ko, kalmadong sagot ni Zufan. Pumunta kayo sa Invincible Sword at hilingin niyong isauli niya ang espada. Halos maiyak si Ling Yuntian. Hindi ba panlilin lang na yan? Ang matandang halimaw ay sadyang naparito para kunin ang Heaven Sealing Sword. Ngayong nasa kanya na ito, sa tingin ba ninyo ay basta na lamang niya itong ibabalik? Hindi ka naman ganoon kalayo sa katotohanan. Lalong lumalim ang mapanuksong ngiti ni Zufan. Naguluhan ang lahat. Kinawayan ni Zufan si Ling Yuntian upang lumapit at ibinulong sa kanyang tainga. Hindi ba't sinabi mong naparito siya para sa Heaven Sealing Sword? Kapag nakita mo siya, sabihin mo lang na hindi siya ang tunay na nakakuha ng espada. Napakunot ang noo ni Ling Yuntian. Iyon lang. Hindi ka ba naniniwala? Nakangiting tanong ni Zufan. May plano ba akong nabigo? Isa-isa niyang binilang ang kanyang mga nagawa. Noong nabigong nakawin ni Bai Liuyu ang espada at makalusot sa barrier, ang plano ko ang nagbigay sa kanya ng tabumpay. Nang salakayin ni Bai Jingwei ang 4 na lupain at mawalan kayong lahat ng pag-asa, ako ang sumira sa kanyang pananakop. At ngayon, ang plano para tugisin si Bai Liutian, ang mismong dahilan kung bakit halos mabaliw na si Bai Jingwei, ay ako rin ang may gawa. Mayroon ba sa mga iyon ang pumalya? Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagdududa pa rin kayo sa akin.
Matagal na nag-isip si Ling Yuntian bago tuluyang tumango. Tama kayo. Walang plano ni Sir Zuo ang nabigo. Isa kayong taong may dangal at halos walang kapantayang talino. Mabuti na lamang at kakampi namin kayo. Kung hindi, matagal na sana kaming nalipol. Bukas, kapag hinarap namin ang Invincible Sword, susundin namin ang inyong sinabi. Sana ay maging kasing epektibo rin ito ng iba ninyong plano. Natural. Ngumiti si Zufan. Kapag nabawi na ninyo ang Heaven Sealing Sword, magiging kumpleto ang 3 banal na espada. Hindi na magiging ganoon kahirap ang pagharap kay Bai Liutian. Ikinaway niya ang kamay. Malinaw na ang plano. Humayo kayo at kunin ang tagumpay. Kung may mangyaring hindi inaasahan, ako na ang mag-aayos ng lahat mula rito. Magalang na yumukod ang lahat. Kung gayon, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa paggabay niyo sa buong digmaan. Isa-isang umalis ang mga ito. Naiwan si Zufan sa maluwang na bulwagan kasama sina Chu Qingcheng, Kiao Er at si Murong Xu. Tiningnan niya ang dalaga. Bakit nandito ka pa? Malamig ang titig ni Murong Xu. Binabantayan kita. Binabantayan? Mariin siyang tumitig kay Zufan. Isa kang tuso at taksil. Isang sandali kakampi mo ang Invincible Sword, sa susunod nagbibigay ka naman ng payo sa amin. Wala ni isang bagay sa iyo ang mapagkakatiwalaan. Hindi kita alisan ng tingin. Sisiguraduhin kong wala kang magagawa na muling maglulubog sa mundong ito sa impyerno. Umupo siya sa isang upuan at hindi na gumalaw. Ngunit nanatiling nakatutok ang kanyang malamig na tingin kay Zufan. Hindi kita hahayaang gumawa ng kahit ano. Napailing si Zufan. Napakasakit talaga sa ulo ng babaeng ito. Lumapit siya kay Chu Qingcheng at mumiti. Kung gusto ni Miss Murong, pwede siyang manatili. Hindi ko naman siya pinapaalis. Pero matagal na kaming hindi nagkita ng asawa ko. Dahil sa mga abalang ito, lalo lang akong nasasabik na makasama siya. Baka may makita kang hindi angkop sa harap ng ibang tao. Kung gusto mong matuto, manatili ka lang. Wala akong problema roon. Kung gusto mo pa nga ng praktikal na leksyon, pwede rin. Namula si Murong Xu sa matinding hiya at galit. Walang hiya ka. Hindi na siya nakaisip ng maisasagot. Kumaway lamang siya at mabilis na lumabas. Lahat talaga ng lalaki, bulok. Huwag mong isama ang kapatid mo, sigaw ni Zufan habang nakangisi. Pero seryoso, hindi mo ba gustong mag-practice ng maaga? Magagamit mo rin yon balang araw. Mamatay ka na. Lalong lumakas ang sigaw ni Murong Xu habang papalayo. Napatawa si Zufan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Chu Qingcheng na wala pa ring emosyon ang mga mata. Kiao Er. Yes, father. Tawagin mo sina Wu Qingqiu, Shui Ruohua, Yelin at ang iba pa. Siguraduhin mong walang makakaalam. Opo. Agad na umalis si Kiao Er. Hindi kalayuan sa main hall, nakita ni Murong Xu si Kiao Er na nagmamadaling umalis. Napailing siya. Hayop ka talaga. Ganyan na nga ang kalagayan ng asawa mo, iyon pa rin ang nasa isip mo. Walang hiya. Humihikab sa inis, tuluyan na rin siyang lumayo. Tahimik na ngayon ang main hall. Si Zufan at Chu Qingcheng na lamang ang naiwan. Tinitigan niya ang mapayapang mukha nito at ang puting buhok na nagpapaalala sa kanya kay Ning Er. Nangilid ang kanyang mga luha. Marahan siyang kumuha ng suklay at dahan-dahang sinuklay ang mahaba nitong buhok. Qingcheng ni. Mahina ang kanyang tinig. Mag-asawa na tayo pero hindi pa rin ako naging ganap na tapat sa'yo. Tumulo ang kanyang luha. Hindi ako tagamundong ito. Sa katunayan, hindi ako dapat naririto sa harap mo. Isa akong demonic emperor, isang taong puno ng kasalanan, nagdadala lamang ng kaguluhan at pagkawasak saan man magpunta. Mapait siyang napangiti. Marahil ay ito ang itinadhana ng langit. Una si Ning Er ang nagdusa at ngayon ikaw naman. Alam kong darating ang sakit kaya pilit kitang nilayuan. Pero bakit pinili mo pa ring tahakin ang landas na nilalakaran ko? Napailing siya. Hindi mas malalim pa ang nararamdaman mo sa akin kaysa sa naramdaman ko noon para kay Ning Er. Kahit kailan, hindi ako nawala ng sarili kong katinuan. Nanginginig ang kamay niyang may hawak sa suklay. Hindi ko maintindihan kung anong nakita mo sa mga kamay kong nabahiran ng napakaraming dugo upang mahalin mo ako ng ganito. Huminto siya.
2 buhay na ang nabuhay ko, pero ngayon ko lang naranasang may taong gustong manatili sa tabi ko ng buong puso. Una si Ning Er, ngunit hindi na niya ako naalala. Nadurog ang puso ko, pero masaya akong hindi na siya muling masasaktan. Pangalawa ay ikaw. Hindi mo na rin ako naalala. Ngunit ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay higit pa sa dati. Kincheng, gusto kong makalimutan mo ako, ngunit gusto ko ring maalala mo ako. Bukas pupunta ako sa North Sea. At maaaring iyon na ang huli kong paglalakbay. Sana bago ako mawala, maalala mo ako. Alam kong kapag nangyari yon, masasaktan ka na naman. Pero napakasakim ko. Ayaw kong maging isang panandaliang alaala lamang sa puso mo. Talagang ayaw ko eh. Huminto ang suklay. Lumuhod si Zufan sa harap niya at ipinatong ang ulo sa kanyang kandungan. Hindi na niya napigilan ang kanyang paghikbi. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sa sandaling iyon, marahang umihip ang hangin. Napaluha rin si Chu Qingcheng. Bahagyang nanginig ang kanyang mapuputing kamay habang dahan-dahang iniunat patungo sa ulo ni Zufan. Ngunit, Brother Zhu! Naputol ang sandali. Nanginginig na binawi ni Chu Qingcheng ang kanyang kamay. Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata at muli siyang naging walang emosyon. Tumayo si Zufan at pinilit na maging kalmado. Pumasok na sa main hall sina Wu Qingqiu, Yelin, Shui Ruohua at ang iba pa, kasama si Qiao'er. Magalang na yumukod si Wu Qingqiu. Brother Zhu, isa ka na ngayong Grand Marshal ng 4 na lupain. Ilang araw na naming gustong bumisita, ngunit hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Ano ang dahilan kung bakit mo kami ipinatawag? Tumawa si Zufan. Brother Wu, huwag mo na akong tawaging Grand Marshal. Magkakaibigan tayo rito. Pagkatapos ay ngumiti siya. May maliit lang akong hihilingin. Huwag mong kalilimutang natalo ka sa pustahan natin sa piitan. May utang kang isang pabor sa akin. Malakas na tumawa si Wu Qingqiu. Kaya pala. Hindi ko akalaing agad mo itong sisingilin. Tumango siya ng walang pag-aatubili. Huwag kang mag-alala. Bilang kapatid, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tumango rin ang iba. Tinulungan ni Zufan na makatayo si Chu Qingcheng at dinala siya sa harap ni Shui Ruohua. Napakapanganib ng sitwasyon sa Northern Lands. Taimtim ang kanyang tinig. Ruohua, hinihiling kong ihatid mo si Qingcheng pabalik sa Western Lands. Sa ngayon, nagsimula nang umatras ang 3 hukbo. Maaari na kayong gumamit ng teleportation array upang bumalik sa Double Dragon Manor. Iyon ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Susunod namin ang utos ni kapatid na Zuo nang walang pag-aalinlangan, agad na tugon ni Wu Qingqiu. Ang tanong na lamang ay, kailan tayo aalis? Ngayon na rin. Mahinang ngumiti si Zufan. Kahit nasa Sea Bright Sect tayo, malapit nang sumiklab ang digmaan. Hindi na ligtas dito. Gusto kong mailayo agad si Qingcheng. Tumango si Wu Qingqiu at ang iba pa. Mabuti. Aalis na kami ngayon din kapatid na Zuo, mag-ingat ka. Kayo rin. Nagbigay galang si Zufan habang dahan-dahang inilalayo nila si Chu Qingcheng. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang iniunat ni Chu Qingcheng ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Zufan. Nanginginig ang mga mata ni Zufan sa pag-asang muling nagliyab sa kanyang puso. Qingcheng, nagising ka na ba eh? Ngunit nang masilayan niya ang mga mata nito, nanlumo siya. Wala pa ring anumang buhay o pagkilala sa titig nito, walang laman ang mga mata nitong nakatingin lamang sa kanya. Napabuntong hininga si Shui Ruohua. Zufan, likas na kilos lamang iyan ni Qingcheng. Kailangan pa ng panahon upang tuluyang gumaling ang kanyang isipan. Marahang hinawakan ni Shui Ruohua ang kamay ni Chu Qingcheng upang alisin ito, ngunit lalo lamang humigpit ang kapit nito kay Zufan. Bumaon ang mga daliri nito sa kanyang balat hanggang sa tumulo ang dugo. Ngunit ni katiting na sakit ay hindi naramdaman ni Zufan. Nakatitig lamang siya kay Chu Qingcheng habang mabigat na nagsalita. Qingcheng, ginagawa ko ito para mapanatili kang ligtas. Babalikan kita. Ipinapangako ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Chu Qingcheng. Tila ba kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga salita, may kung anong bahagi ng kanyang puso ang kumalma. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ni Zufan. Agad namang hinila ni Shui Ruohua ang kanyang kamay. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Muli silang yumuko kay Zufan bago tuluyang umalis kasama si Chu Qingcheng.
Paulit-ulit namang nangako si Yelin na poprotektahan niya ang kanyang hipag at sisiguraduhing ligtas ito. Ngumiti si Zufan. Panatag ang kanyang loob. Sa loob ng 5 taon ay sina Wu Qingqiu at ang iba ang nag-alaga kay Chu Qingcheng. Lubos ang kanyang tiwala na ligtas ito sa kanilang pangangalaga. Itinaas niya ang tingin sa kalangitan. Malapit nang sumikat ang araw. Tahimik niyang sinabi, "Handa na ang lahat, Qiao-er. Tayo na rin." "Saan tayo pupunta, Ama?" "Sa hilagang dagat." Nagningning ang kanyang mga mata. Nagulat si Qiao-er. "Ama, hindi ba kayo ang Grand Marshal ng alyansa ng 4 na lupain? Paano kung may mangyari habang wala kayo?" Napangiti si Zufan. "Hayaan mo ang mga payasong iyon ang bahala roon." Kumikislap ang kanyang mga mata habang malamig siyang nagpaliwanag. Kapag 2 panig ang naglalaban, ang 3 panig ang tunay na nakikinabang. Magkapantay ang lakas ng gitnang rehiyon at ng 4 na lupain. Magpapatayan sila hanggang mamula ang langit sa dugo at matabunan ng mga bangkay ang lupa, ngunit walang tunay na mananalo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Pagbalik natin mula sa hilagang dagat, ibang-iba na ang mundong ating babalikan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, lalawak din ang ating kapangyarihan. Unti-unti nating akyatin muli ang tugatog hahaha. Kasabay ng pagsikat ng bagong araw, lumipad sina Zufan at Qiao-er patungo sa baybayin ng hilagang dagat. Nagsimula ang paglalakbay ng mag-amang tila tinatanglawan ng bukang liwayway. Tungkol naman sa napakalakas na harang ng Sea Bright Sect. Wala itong naging saysay kay Zufan. Sa kanyang apocalyptic thunder flame, madali lamang niyang mabubuksan ang isang butas dito. Lalo pa ngayong wala na ang Heaven Sealing Sword na nagsisilbing isa sa mga haligi ng depensa ng harang. Para sa isang taong tulad niya, isa lamang iyong biro. Ngunit lumalabas na may isa pang tao na mas lalong kayang gawing biro ang harang na yon. Rumble! Biglang dumagundong ang kalangitan. Kumalat ang lilang kidlat na nahati sa libu-libong sanga. Kasabay nito'y nabiyak ang dambuhalang depensa ng Sea Bright Sect na tila balat lamang ng itlog. Pumasok ang malamig na simoy ng dagat. Kasabay ng nalalapit na kapahamakan. Sa himpapawid, nagsanib ang hindi mabilang na lilang kidlat at naging libu-libong espada na nakabitin sa ibabaw ng sekta. Kahit ang mga eksperto sa Genesis stage ay nanigas sa takot. Humina ang kanilang paghinga. Maging ang napakalawak nilang Yuan Qi ay tila napigilan at halos hindi na makadaloy. Ang simpleng presensya pa lamang ng lilang tabing ng kidlat ay sapat nang lumuhod ang buong Sea Bright Sect. Ganoon katindi ang kapangyarihan nito. Naglabasan ang mga pinuno ng 4 na lupain upang tingnan ang nangyayari. Pagkakita nila sa tanawin, namutla silang lahat. Ang Invincible Sword dumating na. Namangha rin si Murong Tsui habang nakatingala sa nagbabadyang lilang kidlat. Ganito pala kalakas ang bawat pag-atake ng Invincible Sword. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa kapangyarihan ng aking kapatid. Tao pa ba talaga siya? Mahigpit na hinawakan ni Murong Li ang kanyang nagliliyab na gintong espada, ngunit bakas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi na siya may tuturing na tao. Kung ordinaryo lang siya, hindi siya tatawaging Invincible Sword. Tahimik na tumango ang iba. May ilan pang hindi napigilang umatras. Ganito ang tunay na kapangyarihan ng Invincible Sword. Hindi pa man siya nakakaharap ng harapan, sapat na ang kanyang pagdating upang takutin maging ang pinakamalalakas na eksperto ng 4 na lupain. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalinggaw sa buong Sea Bright Sect. Humagupit ang mababangis na hangin kasabay ng walang humpay na hiyawan ng mga namamatay. Lumipad ang napakaraming dugo hanggang sa langit, humalo sa lilang kidlat, at ginawang tila impyerno ang buong sekta. Dinala pa ng hangin ang amoy ng sariwang dugo sa bawat sulok. Lalong lumalim ang sindak ng lahat. Biglang dumating ang isang duguang matanda, halos mawalan ng ulirat sa takot. Sect Leader. Dumating ang Invincible Sword kasama ang 5 Sword King at 10 alagad. Nabasag na nila ang harang at walang habas nilang pinapatay ang ating mga tao. Humagibis siya at lumuhod. 10,000 eksperto na ang napatay. Sect Leader, iligtas ninyo kami. Namutla si Lin Yunqian. Lumingon siya sa mga pinuno ng 4 na lupain. Lingshan, Clan Head Murong, mga Exalted Double Dragons, at lahat ng narito. Napagkasunduan na nating papatayin ang matandang halimaw gamit ang ating napakaraming hukbo.
Ngayon ay siya na mismo ang dumating sa atin. Huminga siya ng malalim. Sundin natin ang plano ni Sir Zhou. Harangin muna natin siya habang hinihintay ang 2.5 lupain na hukbo na makarating mula sa hangganan. Kapag nagsama-sama na sila, saka natin siya tuluyang papatayin. Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Ngunit kahit ganoon, halatang nangingibabaw pa rin ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Madaling sabihin ang plano. Ngunit ibang usapan ang harapin mismo ang Invincible Sword. Nag-atubili si Ling Yuntian bago tumingin kay Murong Xue. Miss Murong Gi. Mahigpit na tumango si Murong Xue. Sect Leader Ling, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kung ganoon, puntahan mo si Sir Zhou. Tanungin mo siya kung ano ang dapat nating gawin ngayong mismong dumating na ang Invincible Sword. Natigilan si Murong Xue. Ako pupunta kay Zhou Fan. Mariing sigaw ni Murong Li. Sir, hindi ito ang oras para sa katigasan ng ulo. Kailangan natin ang mga taktika ni Sir Zhou. Kami sana ang pupunta, ngunit kailangan naming sumabak sa labanan. Tigilan mo na ang pagiging bata at gawin mo ito para sa kapakanan ng lahat. Napabuntong hininga si Murong Xue. Bagamat labag sa kanyang kalooban, alam niyang hindi ito ang panahon para sa personal na galit. Agad siyang lumipad patungo sa main hall. Samantala, ang iba pang pinuno ay mabilis na nagtungo sa lugar ng pagpatay. Di nagtagal, nasalubong nina Murong Li, Aoyang Lingshan at ng iba pa ang grupo ng 16 na taong naglalakad ng tila walang anumang alalahanin. Sa unahan ay ang 5 Sword King. Malamig ang kanilang mga mukha habang walang emosyon silang nagkakaloob ng kamatayan. Maging gusali, depensa, o mga eksperto na humaharang sa kanilang daraanan. Isang simpleng kumpas lamang ng kanilang kamay ang katumbas ng napakalalakas na pagsabog na nagwawasak sa lahat ng madaanan. Parang isang dambuhalang pandurog ang kanilang paglalakad sa gitna ng kampo ng kalaban. Sa likuran nila ay ang isang matangkad at maringal na matandang lalaki. Punong-puno ng otoridad ang kanyang tindig. Warang nakatayo siya sa tuktok ng buong mundo. Sa kanyang harapan, iisa lamang ang pagpipilian ng sinuman. Sumunod o mamatay. Maging ang makapangyarihang mga Sword King ay buong paggalang na sumusunod sa bawat utos niya. Siya ang kinikilalang pinakamakapangyarihan sa buong 5 lupain. Ang Invincible Sword. Sa pinakahuli naman ay ang 10 nakababatang alagad. Tahimik lamang silang sumusunod sa likod ng matanda, waring mga turistang namamasyal. Hindi rin nila kailangang kumilos. Sapagkat ang daan sa kanilang harapan ay nililinis na ng kanilang mga nakatatanda ng may nakakatakot na kahusayan. Nilunok ni Murong Li ang kanyang laway. Ramdam niya, kasama ng iba, ang panginginig na gumapang sa kanilang gulugod. Lahat, 16 lang sila. 10 pa nga ay mga bata. Pero bakit pakiramdam ko'y parang ang buong gitnang rehiyon ang nakadagan sa atin? Para bang isang walang katapusang hukbo ang paparating upang kitilin ang buhay natin? Huminga ng malalim si Ling Yuntian. Hindi ba't ang Invincible Sword ay katumbas na ng isang buong hukbo? Plano pa sana nating harapin siya sa tamang pagkakataon, pero siya mismo ang kumatok sa ating pintuan. Kahit gaano tayo kahina ang loob, wala tayong pagpipilian kundi harapin siya. Sumulyap siya kay Aoyang Lingshan at pilit na nagsalita. Lingshan, gawin mo ang sinabi ni Sir Zhou. Kunin mo pabalik ang Heaven Sealing Sword. Sa loob-loob ni Aoyang Lingshan ay halos mapasigaw siya. Bakit hindi na lang ikaw ang maunang mamatay? Ngunit kahit mabigat ang kanyang loob, mabilis siyang lumipad patungo sa Invincible Sword. Kasunod niya si Murong Li, hawak ang Decimating Sword. Brother Aoyang, sasamahan kita. Tahimik ding sumunod ang iba. Sa isang iglap, ang pinakamalalakas na eksperto ng 4 na lupain ay sabay-sabay na humarang sa daraanan ng Invincible Sword. Huminto rin ang 5 Sword King sa kanilang walang pakialam na paglalakad, tinitigan lamang ang mga matatandang eksperto ng may paghamak. May lakas pa talaga kayong humarang sa Patriarch. Mga hamak na langgam. Alam na alam ni Murong Li kung gaano kalakas ang Invincible Sword. Ngunit ang tunay na ikinabigla niya ay ang nakita niyang hawak nito. Hindi ang Sundering Sword. Kung wala pang ang banal na espada ay isa na itong halimaw. Gaano pa kaya siya kalakas kung may hawak siyang isa? Napaluhan na lamang sa isip ang lahat. Matagal na mula nang huli ko siyang makita at lalo pa pala siyang lumakas. Akala nila ilakas ng isang lupain lamang ang taglay niya. Pero ngayon parang halos 2 lupain na ang katumbas niya.
Magagawa pa ba talaga nating patayin siya kahit magsama-sama ang hukbo ng 2.5 lupain? Tiyak ba tayong mamamatay rin siya? Tuluyang bumagsak ang pag-asa ng lahat. Nakangiting nagsalita ang Invincible Sword, gaya ng dati puno ng kayabangan. Maraming araw na akong nasa hilagang lupain. Dapat noon pa ako bumisita sa inyong sekta. Ngunit ang batang si Jingwei ay pinaghintay muna ako upang maihanda ang isang magandang sorpresa para sa inyo. Kaya kahit nawala na sa inyo ang Heaven Sealing Sword, ngayon lamang ako dumating. Hindi ko naman kayo masyadong natakot, hindi ba? Malakas siyang tumawa. Kasabay niyang umiti nang may pangungutya ang mga Sword King habang pinagmamasdan ang takot sa mukha ng mga pinuno ng 4 na lupain. Tahimik lamang ang mga ito, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao habang pinapawisan. Yumukod si Ling Yuntian. Maraming salamat sa pagdalaw, Invincible Sword. Ang pangalan niyo ay kinatatakutan sa buong mundo. Walang nilalang ang hindi nakarinig sa inyong kapangyarihan. Isang malaking karangalan para sa aming sekta ang inyong pagbisita. Kung pagbati lamang ang sadya nyo, hindi na sana nyo kinailangang pasukin ang aming sekta sa pamamagitan ng dahas. Masaya sana namin kayong tinanggap. Ngunit bakit niyo pa kinailangang nakawin ang aming banal na espada at piliting pasukin ang aming tahanan? Hindi ba't nakabababa iyon sa inyong dangal? Baka pagtawanan pa kayo ng buong mundo at madungisan ang pangalan ng dakilang Invincible Sword. Unti-unting dumilim ang mukha ni Bai Liuqian. Biglang sumulong si Bai Liuyu. Ling Yuntian, paano mo nagawang insultuhin ang aming patriarch? Tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Sumabog ang kanyang aura at handa na siyang umatake. Agad namang humarang si Ouyang Lingshan upang protektahan si Ling Yuntian. Ngunit nanatiling kalmado si Ling Yuntian. Ikaw marahil ang Frigid Rain Sword King, hindi ba? Ikinagagalak kitang makilala. 10 araw na ang nakalipas, ikaw ang nagnakaw ng Heaven Sealing Sword ng aming sekta. Kahit tanggihan mo pa yon, ikaw ay tauhan ng Invincible Sword. Kaya sino pa ba ang mag-aakalang hindi iyon ginawa sa kanyang utos? Naggitngit si Bai Liuyu. Ngunit malamig na sinabi ni Bai Liuqian. Yuyu, bumalik ka. Napakagat siya ng labi ngunit napilitang umatras. Muling yumukod si Ling Yuntian. Tunay ngang kahanga-hanga ang inyong pamumuno. Isang utos lamang at lahat ay sumusunod. Malamig na tumitig ang Invincible Sword. Anong ibig mong sabihin? Na isa akong magnanakaw. Ngumiti si Ling Yuntian. Hindi ba? Kung ganoon wala ba sa inyo ngayon ang Heaven Sealing Sword? Sumagot si Bai Liuqian ng may paghamak. Ang banal na espada ay para lamang sa karapat-dapat. Kapag mahina ka, mawawala ito sayo. Tulad ng inyong sekta. Tumango si Ling Yuntian. Tama. Kung mahina ang may hawak, mawawala talaga ang banal na espada. Ngunit magkaiba ang pagkatalo sa patas na laban at ang pagnanakaw gamit ang panlilinlang. Kung natalo kami sa harap-harapang labanan, tatanggapin namin yon. Pero gumamit kayo ng panlilinlang. Maaaring sabihing napakatalino ninyo o napakabobo lamang namin. Ano man ang katotohanan, ang pangalan niyo pa rin ang masisira. Baka sabihin pa ng iba na natakot kayong harapin kami habang nasa amin pa ang Heaven Sealing Sword. Ganito lamang ba talaga ang dakilang Invincible Sword? Magnanakaw rin pala. Unti-unting naging madilim ang mukha ni Bai Liuqian. Ang ibig mong sabihin hindi ko kayang kunin ang inyong banal na espada sa harap-harapang labanan. Malamig siyang suminghal. Sa tuwing hinahamon ko kayo, nagkukubli lamang kayo sa loob ng inyong depensa. Kung lumabas sana kayo noon, matagal ko nang nakuha ang espada. Kaya bakit ko pa kakailanganing gumamit ng panlilinlang? Tumango si Ling Yuntian. Tama. Pinili lamang naming mamuhay ng payapa. Pero ang pagnanakaw ay mananatiling isang mabigat na batik sa inyong pangalan. Sapat na. Biglang iwinasiwas ni Bai Liuqian ang kanyang manggas. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang kulay asul na mahabang espada. Napasinghap ang lahat. Sa isang simpleng hagis, ibinalik niya ang Heaven Sealing Sword. Mabilis itong sinalo ni Ouyang Lingshan. Ngayon ay nasa inyo na muli ang Heaven Sealing Sword. Ngunit pansamantala lamang. Sira na ang inyong depensa. Hindi na kayo makakapagtago. Kahit hawak niyo ang espada, pinapainit niyo lamang ito para sa akin. Kapag kinuha ko itong muli, wala na kayong maipagrereklamo. Tumango si Ling Yuntian.
Tunay ngang tapat at prangka ang Invincible Sword. Karapat-dapat kayong tawaging pinakamalakas sa mundo. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga kasama at mahina ngunit puno ng tuwa na nagsalita. Tagumpay ang plano ni Sir Zuo. Nadala ng kanyang pag-atake sa kayabangan ang matandang ito. Kahit hawak na niya ang Heaven Sealing Sword, ibinalik pa niya ito. Ngayon, nasa atin na ang 3 banal na espada. Mas malaki na ang tsansa nating patayin ang halimaw na ito. Tumango ang lahat. Sabay-sabay nilang itinaas ang 3 banal na espada. Ang gintong apoy ng Decimating Sword, ang pulang liwanag ng Soaring Sword, at ang bughaw na sinag ng Heaven Sealing Sword ay sabay na sumiklab at umakyat sa kalangitan. Boom! Nahati ang dagat ng lilang kidlat. Unti-unting nabawi ng 3 banal na espada ang kontrol sa kalangitan. Napakunot noo ang mga Sword King. Ang mga lintik na ito nilinlang nila ang Patriarch gamit ang psikolohiya. Ngunit nanatiling kalmado si Bai Liutian. Sinulyapan lamang niya ang nahating kalangitan at mumiti. 3 banal na espada laban sa isa. Mukhang magiging kawili-wiling laban ito. Masaya akong makakaharap ang 3 banal na espada ng sabay-sabay. Tumawa siya. Pagkatapos ay iwinasiwas ang manggas. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang mahabang espada na naglalabas ng nagdangalit na lilang kidlat. Itinutok niya ito sa langit. Boom! Muling yumanig ang kalangitan. Libo-libong lilang kidlat ang sumabog at nilamon ang lahat. Sa isang iglap, natabunan ang gintong apoy, pulang liwanag, at bughaw na sinag. Muling nabalot ng lilang kidlat ang buong kalangitan. Nayanig sina Murong Li, Shangguan Fixyong, at Aoyang Lingshan. Sabay-sabay silang nagsuka ng dugo. Pinakamatindi ang tinamong pinsala ni Shangguan Fixyong dahil hindi pa siya umaabot sa antas ng isang Sword King. Duguan ang kanilang mga labi habang nakatitig sila sa Invincible Sword. Puno ng takot ang kanilang mga mata. 3 banal na espada ang nagsanib. Ngunit nagawa pa ring bawiin ng Invincible Sword ang ganap na kontrol. Napakalakas ng halimaw na ito. Ama, sigurado ba kayong sisigin na ang halimaw sa dagat na kinatatakutan ng lahat? Batay sa mga kwento, imposibleng isa lamang itong ordinaryong espiritong halimaw. Isa itong sagradong halimaw. Pero napakalawak ng hilagang dagat. Saan tayo magsisimulang maghanap? Sa ibabaw ng walang katapusang karagatan, mabilis na lumilipad ang isang lalaki at isang batang babae, walang nakikita kundi tubig sa bawat direksyon. Hindi napigilan ni Kiao na magduda sa tila walang saysay nilang paghahanap. Kuminang ang mga mata ni Zufan. May nagsabi sa akin noon na may 3 ipinagbabawal na lugar sa mundo kung saan tiyak na mamamatay ang sinumang mortal, ang Lightning Canyon, Fire Pit, at Ice Mountain. Palipat-lipat ang mga ito ng lokasyon at walang permanenteng kinalalagyan. Ang mga lugar na iyon ang nagsisilbing bilangguan ng mga sagradong halimaw. Nakakulong ang kilin sa Lightning Canyon habang ang ninuno ng mga dragon ay nasa Fire Pit. Ibig sabihin, ang Ice Mountain ang natitirang piitan ng isa pang sagradong halimaw. Ngunit habang tumatagal, humihina ang mga harang ng mga bilangguan. Kaya nagawa ng ninuno ng mga dragon na makalipat sa Ultimate Clarity Sect. Kung ganoon, malamang ay ganoon din ang ginawa ni CE at lumipat sa hilagang dagat. At kung Ice Mountain ang pinagmulan nito, tiyak na napakalamig ng pasukan. Sa talas ng aking pandama, mahahanap natin yon. Tumango si Kiao at patuloy na nagmasid habang lumilipad sa tabi ni Zufan. Samantala, pinalawak ni Zufan ang kanyang espiritual na pandama, naghahanap ng anumang lugar na may lamig na higit pa sa nagyayelong tubig ng hilagang dagat. Rumble! Biglang umugong ang napakalakas na kulog mula sa kanilang likuran. Napahinto si Zufan at mabilis na lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kalangitan sa likuran nila ay nabalot ng walang katapusang lilang kidlat, na tila pinupunit ang himpapawid at nagdadala ng kapahamakan sa lahat ng nasa ibaba. Mula iyon sa Sea Bright Sect, ang lugar na iniwan nila ilang sandali lamang ang nakalipas. Lilang kidlat. Bakit napakaaga namang dumating ng Invincible Sword? Kumunot ang noo ni Zufan at agad siyang bumalik. Nagulat si Kiao. Ama, saan kayo pupunta? Kailangan kong tiyakin kung ligtas nang nakaalis ang iyong ina. Kung naiwan pa siya roon Malamig na kumislap ang mga mata ni Zufan. Wala tayong ibang pagpipilian kundi harapin mismo ang Invincible Sword. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyo habang rumaraga sa pabalik.
Ama, hintayin niyo ako. Sumigaw si Kiao at agad siyang humabol. Ngunit bigla siyang napahinto. Isang matinding ginaw ang bumalot sa kanyang katawan. Nalilitong tumingin siya sa paligid. Bakit biglang lumamig ng ganito? Kinusot niya ang magkabilang balikat upang maitaboy ang nanunuot na lamig. Tahimik ang dagat. Walang hangin. Mataas pa rin ang araw. Napailing na lamang siya. Marahil ay guni-guni ko lang. Pero talagang napakalamig ng hilagang dagat. Pagkatapos ay muli siyang lumipad upang habulin si Zufan. Ilang sandali matapos silang makaalis. Biglang nagbago ang tahimik na dagat. Makapal na hamog ang umusbong na tila mula sa isang malakas na ulan, at sa isang kisap mata ay nilamon nito ang buong paligid. Kasabay nito'y dumating ang isang nakapangingilabot na lamig. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagyelo ang buong ibabaw ng dagat. Libo-libong nilalang sa ilalim ng tubig ang hindi na nakagalaw pa, naging mga estatwang yelo sa isang iglap. Mula sa kaibuturan ng hamog, unti-unting lumitaw ang dalawang napakalaking sinag ng liwanag, ang isa'y maningning, habang ang isa na may bahagyang malabo. Isang napakalalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Ano nang ingay yon? Naglalaban na naman ba ang mga tao? Sa di kalayuan, sunod-sunod na pagsabog ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Napahalakhak ang may-ari ng tinig. Ang kasuklam-suklam na lahing iyon ay wala nang ibang alam kundi maghanap ng dahilan upang magpatayan. Kanina lamang ay humihingi sila ng pahintulot na maglayag sa dagat. Ngayon naman ay nagpapatayan na sila. Hahaha, napakaganda. Kung hindi nila kayang tiisin ang isa't isa, tutulungan ko na sila. Lulunukin ko kayong lahat. Hay. Ang nakapanghihilakbot na tawa ay umalinggaw sa makapal na hamog habang mabilis itong gumapang patungo sa Sea Bright Sect. Lahat ng dinaanan nito ay agad na nagyelo. Kasabay ng hamog ay dumating ang malamig at nakakatindig balahibong tinig ng isang halimaw. Binubuksan ko ang aking pintuan. Malugod ko kayong tinatanggap. Bilang aking panghimagas. Hay. Ang hari ng hilagang dagat ay papunta na sa pampang. Samantala, sa loob ng Sea Bright Sect, ipinapakita ni Invincible Sword ang kanyang hindi mapipigilang kapangyarihan laban sa pinakamalalakas na eksperto ng apat na lupain. Punang paghamak ang kanyang mga mata habang minamasdan ang lahat. Sa kanyang likuran, taas noong nakangisi ang mga eksperto ng angkan ng Baili. Nakikita niyo ba? Iyan ang tunay na kapangyarihan ng Patriarch. Ano nang magagawa ng mga probinsyanong tulad ninyo? Lumubog ang mukha ni Ling Yuntian. Tahimik na napabuntong hininga ang kanyang mga kasama habang pinagmamasdan ang nakakatakot na kalaban. Hindi man lang isinasama ang 10 kabataang disipulo, si Baili Yutian pa lamang ay isa ng halimaw na hindi nila kayang harapin. Lalo pang naroon ang 5 Sword Kings. Palihim na napalingon si Ling Yuntian sa paligid. Sir Zuo, kailangan namin ang talino ninyo ngayon higit kailanman. Bakit ang tagal bumalik ni Miss Murong? Isang mensahe lang naman ang ipapahatid. Biglang sumigaw si Baili Yutian. Mga bata! Kumislap ang kanyang mga mata. Magkanya-kanya na kayo at magsaya. Pero huwag kayong makikialam sa laban ko. Opo, Patriarch. Sabay-sabay na yumuko ang mga Sword King at agad na nagkanya-kanyang lipad papasok sa sekta. Sa isang iglap, si Invincible Sword na lamang ang naiwan sa harap ng pinakamalalakas na eksperto ng apat na lupain. Napakibot ang mga mata ni Murong Li. Bahagyang nanginig ang decimating sword sa kanyang kamay habang mariin siyang nagsalita. Karapat-dapat nga sa pangalang Invincible Sword. Pinapalayas mo pa maging ang sarili mong Sword Kings. Balak mong harapin kaming lahat ng mag-isa. Ngumiti si Baili Yutian. Hindi ba sapat ang lakas ko? Mapait na umiti si Ling Yuntian. Higit pa sa sapat. Walang sinuman ang mga ngahas maliitin ang kapangyarihan ng Invincible Sword. Ngunit hindi ka ba natatakot? Kapag may nangyari sa iyo, wala nang tutulong. Biglang sumeryoso ang mukha ni Baili Yutian bago siya malakas na tumawa. Sect Leader Ling Nge. Nagbibiro ka pa rin? Aksidente. Sa tingin mo ba, kaya ninyong mangyari yon sa akin? Umungol si Murong Li at itinuro ang kanyang espada. Huwag mo kaming maliitin, Invincible Sword. Ang bawat isa sa amin ay kapantay ng 9 Sword Kings. Dagdag pa ang 3 banal na espada. Kapag may hindi inaasahang nangyari, baka dito na matapos ang buhay mo.
Kasabay nito, sumiklab ang aura ng lahat. Ngunit walang anumang pakialam si Bai Liutian. Tahimik lamang niyang hinaplos ang talim ng Sundering Sword, na tila wala siyang ibang nakikita sa mundo. Puro tahol, walang kagat. Ipakita ninyo ang tunay ninyong kakayahan. Huwag niyo akong patayin sa kakadaldal. Malamig siyang umiti. At tungkol sa Nine Sword Kings, Humph. Mga batang maingay lamang sila. Sa tingin niyo, matatakot ako dahil sa kanila? Hahaha. Napakatawa ninyo. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Ling Yunqian sa kanyang mga kasama. Mga kasama, siya naman talaga ang tunay nating target. Ngayong wala ng Sword King sa tabi niya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Samantalahin natin ang kayabangan niya at tapusin siya bago pa siya maging maingat. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Kasunod nito'y sabay-sabay silang sumugod habang inilalabas ang kanilang pinakamakapangyarihang teknik. Decimating Sword Art, Decimating Inferno. Hush! Humugot si Murong Li ng isang napakalakas na espada ng apoy. Ang nag-aalab na gintong sword wave ay rumagasa patungo kay Bai Liutian, napakainit kaya't nabaluktot ang hangin at nagkaroon pa ng maitim na bitak ang kalawakan. Soaring Sword Art, Soaring Skies. Hush! Malakas na humiyaw si Shangguan Fixiong habang pinakawalan ang napakabilis na pulang sword wave. Heaven Sealing Sword Art, World Seal. Hindi nagpahuli si Ouyang Lingshan. Banayad ang galaw ng kanyang espada, ngunit naglalaman ng napakalalim na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kanyang pag-atake ay umabot sa tabi ni Bai Liutian at handa na siyang lunurin sa walang hanggang selyo. Sa loob lamang ng ilang sandali, napalibutan ang Invincible Sword ng tatlong sukdulang pag-atake mula sa tatlong banal na espada. Lunok. Napalunok ng mariin si Murong Li habang naramdaman nilang lahat ang panlalamig ng kanilang mga gulugod. Lahat, 16 lang sila at 10 pa roon ay mga bata. Pero bakit pakiramdam ko ay buong gitnang rehiyon ang dumadagundong sa harapan natin? Para bang isang walang katapusang hukbo ang paparating upang kitilin ang buhay ko? Hindi ba't ang Invincible Sword ay katumbas na ng isang buong hukbo? Plano sana nating harapin siya sa tamang oras, pero siya mismo ang kusang dumating sa ating pintuan. Gaano man tayo kahina sa pakiramdam, wala na tayong pagpipilian kundi harapin siya. Sumulyap si Ling Yunqian kay Ouyang Lingshan at pilit na nagsalita. Lingshan, gawin mo ang sinabi ni Sir Zhou. Bawiin mo ang Heaven Sealing Sword. Bakit hindi na lang ikaw ang maunang mamatay? Kumibot ang labi ni Ouyang Lingshan at bumigat ang kanyang puso, ngunit lumipad pa rin siya patungo sa Invincible Sword. Bilang isang tunay na kaibigan, mahigpit na hinawakan ni Murong Li ang Decimating Sword at sumunod. Brother Ouyang, sasamahan kita. Tahimik ding sumunod ang iba. Hush! Nagtipon ang pinakamalalakas na eksperto ng 4 na lupain sa harap ng Invincible Sword at hinarangan ang kanyang daraanan. Huminto rin sa kanilang walang pakialam na paglalakad ang 5 Sword Kings, tinitigan lamang ang mga matatandang iyon ng may matinding paghamak. May lakas pa kayong humarang sa Patriarch. Kayong mga hamak na insekto. Alam na alam ni Murong Li kung gaano kalakas ang Invincible Sword. Ngunit ang tunay na ikinagulat niya ay ang nakita niyang hawak nito. Hindi nito hawak ang Sundering Sword. Kung ganoon na siya kalakas kahit walang Divine Sword, gaano pa kaya siya magiging halimaw kapag gumamit na siya nito? Matagal na mula nang huli kong makita ang matandang ito. At ngayon, lalo pa siyang lumakas. Wala na ba talagang hangganan ang kanyang paglago? Halos maiyak si Murong Li at ang iba. Sinasabing ang lakas niya ay katumbas ng isang buong lupain pero ngayon, natatakot akong halos katumbas na siya ng 2. Kahit magsama-sama pa ang hukbo ng 2.5 lupain, sapat pa kaya yon upang mapatay siya? Tuluyang bumagsak ang pag-asa ng lahat. Ngunit nanatiling kampante ang Invincible Sword, tila siya pa rin ang hari ng mundo. Maraming araw na akong nasa hilagang lupain. Dapat noon pa man ay bumisita na ako sa inyong sekta. Ngunit ang batang si Jingwei ay pinaghintay muna ako upang maihanda ang isang magandang sorpresa para sa inyo. Kaya kahit nawala na sa inyo ang Heaven Sealing Sword, ngayon lamang ako nagpakita. Hindi ko naman kayo masyadong natakot, hindi ba? Malakas na tumawa si Bai Liutian, yumanig ang kalangitan sa kanyang halakhak. Samantala, nakangising pinagmamasdan ng mga Sword King ang mga namumutlang mukha ng kanilang mga kaaway. Tahimik lamang ang mga pinuno ng 4 na lupain habang pawis na pawis.
Yumukod si Ling Yuntian at pilit na ngumiti. Maraming salamat sa inyong pagdalaw, Invincible Sword. Ang inyong pangalan ay kilala sa buong mundo. Walang sinumang hindi nakarinig ng inyong kapangyarihan. Isang malaking karangalan para sa aming sekta ang inyong pagdating. Kung simpleng pagbati lamang ang pakay ninyo, hindi na sana kailangang wasakin pa ninyo ang aming depensa. Malugod namin kayong tatanggapin. Ngunit bakit kinailangan pa ninyong nakawin ang aming Divine Sword at pasukin ang aming sekta sa ganitong paraan? Natatakot akong pagtawanan ng iba ang dakilang Invincible Sword at madungisan ang inyong pangalan. Nagdilim ang mukha ng Invincible Sword. Humakbang si Bailiyuyu at galit na sumigaw. Ling Yuntian! Nilalait mo ang aming Patriarch. Itutuwid kita ngayon din. Sumabog ang kanyang aura at handa ng umatake. Mabilis namang humarang si Ouyang Lingshan upang protektahan si Ling Yuntian. Ngunit nanatiling kalmado si Ling Yuntian. Kayo marahil ang Frigid Rain Sword King, isa sa 9 na Sword Kings. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi ba't 10 araw na ang nakalipas, ninakaw ninyo ang aming Divine Sword sa utos ng Invincible Sword? Kung itatanggi nyo man, wala na akong masasabi. Ngunit bilang tauhan ng Invincible Sword, madaling isipin ng lahat na ang pagnanakaw ay ginawa sa kanyang utos. Ikaw! Nagliliyab sa galit si Bailiyuyu, ngunit pinigilan siya ni Bailiyuchan. Yuyu, umatras ka. Napakagat siya sa labi ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Muling yumukod si Ling Yuntian. Tunay ngang mahusay kayong mamuno, Invincible Sword. Kahanga-hanga kung paano sinusunod ng inyong mga tauhan ang bawat utos ninyo. Naningkit ang mga mata ni Bailiyutian. Sect Leader Ling, gusto mo bang sabihin na magnanakaw ako? Mahinang tumango si Ling Yuntian. Hindi ba? Kung gayon, wala ba sa inyo ngayon ang Heaven Sealing Sword? Nasa akin niya, malamig na sagot ni Bailiyutian. Ngunit ang Divine Sword ay para lamang sa karapat-dapat. Kung hindi niyo ito kayang ingatan, mawawala talaga ito sa inyo, katulad ng inyong sekta. Tumango si Ling Yuntian. Tama kayo. Hindi nararapat sa mahina ang Divine Sword. Ngunit magkaiba ang mawala nito sa patas na laban at ang maagaw ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Kung tapat niyo itong nakuha sa harapang labanan, wala kaming reklamo. Pero gumamit kayo ng daya. Maaaring sabihin ng iba na napakatalino ninyo. O maaaring sabihin nilang natakot kayo sa Heaven Sealing Sword kaya niyo ito ninakaw bago makipaglaban. Kung ganoon, hanggang dyan na lang ba ang Invincible Sword? Mukhang kapantay lang pala ninyo ang aming sekta kung kailangan pa ninyong magnakaw. Unti-unting dumilim ang mukha ni Bailiyutian. Ibig mong sabihin hindi ko kayang kunin ang inyong Divine Sword sa patas na laban. Malamig siyang suminhap. Sa tuwing hinahamon ko kayo, lagi lang kayong nagtatago sa likod ng inyong depensa. Kung humarap lamang kayo noon pa, matagal ko nang nakuha ang Heaven Sealing Sword. Para saan pa ang panlilinlang? Totoo, sagot ni Ling Yuntian. Ayaw lang talaga naming makipagdigma. Ngunit ang pagnanakaw ng aming Divine Sword ay isang kahihiyang mahirap burahin. Sapat na. Iwinasiwas ni Bailiyutian ang kanyang kamay. Isang asul na Divine Sword ang lumitaw sa kanyang palad. Napasinghap ang lahat. Kasunod noon, basta na lamang niya itong inihagis. Mabilis na lumipad si Ouyang Lingshan at sinalo ang Heaven Sealing Sword. Nasa inyo na muli ang Heaven Sealing Sword. Ngunit pansamantala lamang. Wasak na ang inyong depensa. Wala na kayong mapagtataguan. Kahit hawak pa ninyo ang Divine Sword, iniingatan niyo lamang ito para sa akin. Kapag kinuha ko itong muli, wala na kayong maireklamo. Tumango si Ling Yuntian. Tunay ngang prangka at marangal ang Invincible Sword. Karapat-dapat ngang tawaging pinakamalakas sa mundo. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita sa kanyang mga kasama. Nagtagumpay ang plano ni Sir Zuo na gamitin ang kanyang kayabangan. Nakuha na nga niya ang Heaven Sealing Sword pero ibinalik din niya ito. Ngayon, nasa atin na ang 3 Divine Sword. Mas malaki na ang tsansa nating mapatay ang matandang halimaw na ito. Tumango ang lahat. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga espada. Ang ginintuang apoy ng Decimating Sword, ang pulang liwanag ng Soaring Sword, at ang bughaw na ningning ng Heaven Sealing Sword ay sumabog patungo sa kalangitan. Boom! Nahati ang naghaharing lilang kidlat. Sandaling nabawi ng 3 Divine Sword ang kalangitan. Ngunit kumunot lamang ang noo ng mga Sword King.
Ang mga lintik na ito nilinlang nila ang Patriarch gamit ang psikolohikal na laro. Nakakainis. Ngunit walang pakialam si Bailey Yuchian. Ngumiti lamang siya habang pinagmamasdan ang nahating kalangitan. 3 Divine Sword laban sa isa. Mukhang magiging masaya ito. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakalaban ko ang 3 Divine Sword ng sabay-sabay. Iwinasiwas niya ang manggas. Lumitaw ang Sundering Sword, naglalagablab sa lilang kidlat. Itinuro niya ito sa langit. Boom! Mas malakas pang mga lilang kidlat ang sumabog. Sa isang iglap, nilamon ng mga ito ang apoy, ang pulang liwanag, at ang bughaw na ningning ng 3 Divine Sword. Muling naging kulay ube ang buong kalangitan. Nayanig sina Murong Li, Shangguan Fixiong, at Aoyang Lingshan. Sabay-sabay silang nagsuka ng dugo. Pinakamatindi ang tinamon ni Shangguan Fixiong, sapagkat hindi pa siya tunay nakaantas ng isang Sword King. Duguan ang bibig ni Murong Li at Aoyang Lingshan habang nakatitig sila sa Invincible Sword ng may matinding takot. Kahit pinagsama ang lakas ng 3 Divine Sword, madali pa ring nabawi ng Invincible Sword ang ganap na dominasyon. Napakalakas ng halimaw na ito. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.